Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay November 25, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 21, verse 5 to 11. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahon na lahat ng nakikita niyong iyan ay iguguho. Walang bato ang ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas. Dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong magbagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Sa Gospel natin, taken from Luke chapter 21 verse 5 to 11, pinapaalahanan tayo ni Jesus. Pinapaalahanan niya ang mga tao na huwag masyadong maging attached sa ganda ng templo. Kasi yung mga tao noon, amazed na amazed sa templo. Ano ang sabi niya? Dahil darating ang araw na mawawasak ito. Kasunod nito, binanggit niya ang mga signs, kagaya ng digmaan, lindol, tagutom at kaguluhan. Hindi para takutin, kundi para ituwid ang kanilang focus. Kaya ano ang sabi niya? Huwag kayong mabagabag, huwag kayong matakot, huwag kayong malinlang. Ang pinaka-center idea ni Jesus sa kanyang pananalita sa gospel na ito ay pinapaalahanan tayo na ang lahat ng bagay ay pansamantala. Lahat ay mawawala, pero hindi ang Diyos. Mga minamahal na kapatid, aminado tayo na ang dami nating pinanghahawakan ngayon. Marami tayong mga parang templo, kagaya ng paghanga sa templo. Mga bagay na nagbibigay sa atin ng sense of security. Marahil pinanghahawakan mo yung iyong trabaho, yung iyong pera, yung iyong reputasyon, pinanghahawakan mo yung tao, your comfort, your routine, at minsan ang pinanghahawakan natin yung ating plano. Ito yung mga templo natin. Parang nandito yung sense of security natin. Pero kapag niyanig tayo ng buhay, may isang bad news, may isang unexpected challenge, isang biglaang pagbabago, pakiramdam natin, gumuho na ang mundo natin. Sa gospel, parang ang gustong sabihin sa atin ni Jesus ay, anak, ang foundation mo dapat ay ako. Hindi yung mga bagay na madaling masira, mabasag. Maybe ngayon, may lindol sa puso mo. Lindol kagaya ng emotional, financial, or relational, spiritual.
Maybe, may gera kang kinakaharap. Conflict sa pamilya, conflict sa trabaho, or baka nga conflict mismo sa sarili mo. Naroon din yung pagkagutom. Hindi literal na gutom, pero yung gutom sa peace of mind, gutom sa acceptance, gutom sa direksyon. Tandaan natin, Jesus does not remove the chaos, but He becomes your confidence in the midst of chaos. Hindi natin kayang kontrolin ang mundo, pero kaya nating piliin kung kanino tayo mananalig at ang ating pangahawakan. Kaya sa last part ng gospel, anong paalala ni Jesus? Huwag kayong mabagabag. Don't panic. Stay with me. Ngayong araw na ito, ano yung templo mo? Ano yung sobrang takot kang mawala? Try to name it. At ito ang isuko natin kay Lord. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat sa paalala mo ngayon. Sa dami ng nagbabago at nabubuwag sa mundo, ikaw ang tanging matatag. Inaamin ko, Lord, minsan sobrang kapit ko sa mga bagay na pansamantala. At doon ako nasasaktan, natatakot at naliligaw. Baguhin mo yung puso ko. Ayusin mo ang priorities ko. At palakasin mo ang pananampalataya ko para kahit may lindol, may gera o may kaguluhan sa paligid, manatili akong nakatayo dahil nakasandal ako sa iyo. You are my fortress. Ikaw yung aking kapayapaan. Ikaw yung aking pundasyon. Ikaw yung aking pag-asa. Amen. Kapatid, nakarelate ka ba sa gospel natin ngayon? Baka may mga tao ngayong mismong araw na ito ay nanginginig din sa takot, pagod na pagod at kailangan marinig ang simpleng paalala na hindi ka nag-iisa, hindi ka dapat makatakot. I-share natin yung ating audio gospel sa ating mga kakilala, sa ating mga kaibigan, sa ating mga ka-group chat, or kung sino yung naalala mo. Parang ito, kailangan niya ng mapanghahawakan. Gawin natin ito, no? Dahil gusto nating may isang kaluluwa pang maabot si Lord sa pamamagitan ng pagbabahagi mo. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama. Magkarinigan po muli tayo bukas. Lagi nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.